Grabe po yung panggagalaiti ni Trump. Sobra yung panggagalaiti ni Trump talaga at hindi na biro ito. At tinatanong pa niya kung ano raw ang meaning ng bangag. Tingnan nyo, alam na niya ngayon yung salitang bangag. At nagtatanong na siya. Hindi man niya dinirekta na pinatungkulan itong si bangag, ay bangag nga eh. Nagtatanong na siya kung ano raw yung meaning ng bangag. Nanggagalaiti po talaga si Trump na sinasabi niya na wala daw dapat leader na mamuno sa isang bansa na drug addict. Ito po para lang po mayroon kayong alam ha. Ayan. So ito po. Nanggagalaiti po siya eh. Should be allowed to lead a country. What do you mean by bangag? Ayan. Please tell me. Ayan Thank po. you. As I said before, no addicted president should be allowed to lead a country. What do you mean by bangag? Please see. tell me. Thank you. Ayan na. At nagtatanong na siya kung ano raw meaning ng bangag. So, ibig sabihin, talagang may alam na talaga si Trump dito kay bangag. Anyway, ay talagang na ito. Talagang tatrabahuhin na ni Trump itong si bangag na ito. Maniwala kayo sa akin. At sana nga, dahil hanggang ngayon ay tuloy-tuloy po yung mga pagnanakaw. Nang nandyan na sa gobyerno lahat na po ng taong gobyerno. Mayroon po dyan Imaginin mo pati ba naman itong mga sa fire department. Napabalita po yung kahapon sa Channel 7, di ba? Yung mga bumbiro. Bumibirada na po. So, ibig sabihin talaga, grabe. Talagang magmula sa presidente hanggang kababa-babaan na. Talagang natutong na magnakaw. Saan pa nga pupulutin itong ating mga kababayan pagka ganito ng ganito? Wala na pong masusulingan. Imaginin mo yan. 100% yung ipinapatong nila. Higit pa sa 100% yung patong nila doon sa mga fire extinguisher nitong Bureau of Fire. So talagang grabe. Wala nang ahensya ng gobyerno ngayon na hindi magnanakaw. Lahat na po ng ahensya ng gobyerno mga magnanakaw na. Ay sinimulan ng presidenteng bangag, presidenteng magnanakaw, ay idea na. Ang tuloy-tuloy na. Maging ang mga janitor, security guard, nagnanakaw na. Para alam nila kasi na halos wala naman talaga napipreso sa pagnanakaw. Tingnan mo nga yan ngayon. Yung mga bilyon-bilyon ng mga ninakaw nitong mga animal na ito. May nakulong ba? Hanggang ngayon, puro daldal itong bangag na ito. Mag-Merry Christmas daw sa Bilibid. Ay bakit, sino ba nag-Merry Christmas sa Bilibid? Di mga kwan, yung mga pipitsugin. Pero yung mga congressman na bilyon-bilyon ang ninakaw, yung mga senador na bilyon-bilyon ang ninakaw, nandyan pa, laya pa. Saan pupulutin itong mga kababayan ko? Kaya sabi ko nga na anyway, naiwan ko. Wala na akong masabi sa pangputang na to. Tusukin ko na lang tusukin ng mga bayag dito mga hayop ito para lumubo na ng lumubo. Tapos yung mga bilat na lang nitong mga hayop nitong mga babae na congresswoman, kagaya yung si Swansing. Ililipat ko na rin yung bilat niya dito sa noo niya. Dito sa noo mismo ililipat ko ang bilat niyan. Abangan nyo yan Ililipat natin. Pati itong si Vilma Boricat na ito, ilipat ko yung bilat niyan dyan sa noo niya. Nakakabuisit na kayo Tanginan nyo. Mabuisit kayo. Ay, nako.
Siguro pag nailipat ko na yung mga bilat niyo dyan sa noo ninyo, titigil na kayo, hindi na kayo lalabas ng inyong bahay ninyo. Tingnan mo itong, isa itong, ito, isa pa itong rekto na itong kawatan na ito. Kapangit-pangit naman hayop na yan, ewan ko ba? Pero talagang marunong gumamit ang hayop na yan. Imagine 10 taon ang tanda ni Vilma Boricat dyan sa kanya. O, pinatos niya. Sa kabila ng karami-raming boto, putin ang dumaan dyan sa Vilma Boricat na yan, pinatos pa rin niya. O, paano? Ayun na nga, resulta, naging senador siya, naging sikat siyang senador ngayon. Tapos ngayon, nandyan siya sa cabinet secretary ni Bangag. At yan ngayon yung walang tigil sa kapapatong ng bat, ninakaw pa yung pira ng PhilHealth ng mga putang inan to. Tapos pag nagsasalita pa yan, parang punong-puno ng lawa yung bunganga ng hayop na yan. Nakakapanginig laman itong mga hayop na ito. Hindi ko maintindihan kung wala na. Ay. Ang kwa naman kasi, ang sagwa naman kasi na puro putang ina lang tayo dito, wala namang nangyayari. Kaya parang pangit na rin. Kaya lang talaga, ay tsimpuhan na lang talaga. Wala namang gustong pumato sa hamon kong patayan. Kaya ang pinakamaganda na lang nito, pag natsimpuhan ko lang ito, wala nang salisalita. Gigilitan ko lang ng liig itong mga putang anan to. Wala nang maraming salita. Wala eh. Tsimpuhan na lang talaga. Kaya makakatsimpo rin tayo. Mga bullshit na to. Huwag lang mawala ng pag-asa talaga. Pero habang tumatagal po kasi, lalo ako nawawala ng pag-asa para dito sa mga kababayan ko. Habang bawat araw na nagdadaan, nandoon yung pag-aalala ko na ang talagang tinatamaan talaga nitong mga pagnanakaw, nitong mga hayop ng mga congressman at saka mga senador at mga nandiyan sa gobyerno, itong mga kababayan kong talaga namang kapos sa kapalaran, kapos sa kabuhayan. Bawat araw yan na lumalampas, talagang ang kaba ng dibdib ko talagang ganun na lang. Dahil kung ngayon pa lang, parami na ng parami yung mga kababayan nating hirap na hirap sa buhay. Ano pa kaya ito, walang tigil ang pagnanakaw nitong mga anggoy ng mga hayop na ito. Pero wala silang ibang wala silang ibang inisyo kagaya niya ng impeachment kay Sara. Mga kababayan, para lang po malaman ninyong lahat, ang hinahabol po nila ay BP Sara yung 125 na confidential fund na kung saan ay cleaner siya. Cleaner ng COA. Si BP Sara na ang sinasabi ng COA, walang nilabag na masama or walang nilabag na batas. Si BP Sara sa paggasta ng 125 million confidential fund. COA na mismo ang nagsabi niyan. So ngayon, bilyon-bilyon itong mga animal na mga confidential fund nitong Bangag na ito. Magkano ang confidential? 5 bilyon ang confidential ni Bangag. Seremolya na parang mukhang panggatong ang mukha. Kalahating bilyon. Hindi. Kuha na pala ngayon. 2 billion na rin po. Pala ang confidential fund yan. Magkapatid yan, John Vic at saka itong si Boying na mukhang panggatong. Madinin mo. 3 billion pa nga yata. Hindi ko sigurado pero nandyan yun. Sa ganyang halaga. Noong nakaraan pala yung sinasabi ko kalahating bilyon, 500 million, imagine mo. Samantalang, ang hinahabol lang nila kay BP Sara yung 125 million na confidential fund na kung saan ay inakwit siya ng COA. Na sinasabi ng COA walang nilabag na paglostay si BP Sara doon sa 125 million confidential fund. Kumpara dito kay Marcos.
5 billion po ngayon ang confidential fund ng animal na bangag na yan. Wala namang ginawa kundi siya humigop ng humigop ang hayop na yan. Ngayon ay gigil na si Trump. Ipaparinig ko po ulit sa inyo para po maintindihan po ninyo na talagang gigil na gigil si Trump at nagtatanong na kung ano raw ang meaning ng bangag. Ayan. As I said before, Oh. no addicted president should be allowed to lead a country. Oh. What do you mean by bangag? Oh. Please tell me. Thank Tingnan. you. Tingnan mo. As I said before, no addicted president should be allowed to lead a country. What do you mean by bangag? Oh, Please see? tell me. Tingnan mo. So, ibig sabihin, ang talagang nakarating na itong sa kanya, itong si Bangag na talaga. Hindi naman magsasalita ito ng kwan eh. Oh. Kaya nagtatanong na siya kung ano yung bangag. Okay, natural, sasabihin niya ni kwan, ni Harry Roque doon, bangag means fly very high. Yan. Fly very high. After singhuting. Yan. Fly very high. Yan. Kaya ito. Ganun lang yon. Kala mo ha. Fly very high. Ayan. Ayan. Kala mo ha. Ginipit nyo si Harry. Ay di. Hindi nyo alam yung balikwas noon. Ay. Oh, yan ang sinasabi ko. Oh, ito. Naggo na naman itong si Bangag na yung impeachment daw kay Sara. Ala, sige. Bahala na kayo mga putang ina nyo. Magpakalat-kalat lang kayo doon sa amin, putang ina nyo. Magpakalat-kalat lang kayo. Pag hindi ko kayo pinapana dito sa mga laga ko rito. Tangina nyo. Wala na kayong kapanan. Wala na kayong puro lang kabuisitan ang mga pinaggagawa nyo rin sa bayan. Mga hayop kayo. Oh. Ito, ipaparinig ko lang po sa inyo to para po malaman din ninyo, ha? Martin Romualdez. Oh. Siya ang dahilan Oh. ng kaguluhan, pagkakaaway-away, pagkakawatak-watak na ngayon yumayanig sa ating bayan, maprotektahan lamang ang sarili niya. Kung kayo ay kakampi ni Martin Romualdez, pues sumunod kayo sa gusto nila. Una, maniwala kayo sa mga sinasabi ng testigo niya na nagtuturo lamang sa mga senador. Pangalawa, ibuhos niyo ang galit niyo sa Senado at ng mga senador at palayo kay Martin at sa mga congressman. Pangatlo, pagdudahan at sirain niyo si Sergeant Gutesa na bukod tanging hindi nakinabang at walang bahid at hiningi anumang kapalit sa pagsabi ng katotohanan. Pangapat, huwag niyong payagang mabanggit man lang ang pangalan ni Martin Romualdez. Panglima, huwag niyong payagang ipatawag si Martin Romualdez sa anumang investigasyon. Pang-anim, huwag niyong payagang imbestigahan si Martin Romualdez at mga kasamahan niya saan mang lugar. Hindi ako kakampi ni Martin Romualdez. Kaya lalabanan ko siya at lahat ng panglilinlang niya. Punitin natin ang script ni Martin Romualdez. At higit sa lahat, huwag magpadala, huwag sabayan, huwag maniwala sa sabswela na nilalako ni Martin Romualdez. See? Grabe. Tingnan mo. Sila na po. Talagang away-away na po itong mga putang ina. Pare-pareho. Hindi ba itong si Escudero na ito, may controversial din ito. Kawatan din ito. Yan sina Jinggoy na yan, talagang mga certified mga kawatan yan eh. O, hanggang hindi pa nakukulong. Itong si Joel Villanueva, di ba? Lumabas na.
Ha? Sinabi na yan ng mga taga-DPWH. At saka isa pa. Kanyan ha? Representative ng GIL yan, yung Jesus is Lord. Putang ina, Jesus is Lord. Putang ina, may babae ang hayop na yan. Joel is babaero. Yun, hindi Jesus is Lord. Joel is babaero. Yan yun. Pero, hindi naman nakakapagtaka yan. Sinabi ko na po sa inyo, yung mga politiko na yan, mapa-congressman at saka mapa-senador, tatlo, pinakamababa ang tatlo ang mga kabit ng mga hayop na yan. Hanggang 5. O, tingnan nyo, si Tito Soto. O, ito si Rapi Tulfo, nagbabayad sa burikat. Putang ina, napakawalang delikadisa. Ako, ganito ang itsura ko. Kahit ganito lang ang itsura ko, never in my life na nagbayad ako sa bilat. Ito si Rapi Tulfo, magtitip 250,000 up to 300. Ay ang bilat nung tinitipan niya. Ano yan? Bilasa. Baka may mga kuto-kuto pa nga ang bilat niyan. Tapos pag tinira niya, 800 to 1 million ang bayad. Ay, nakaputang na. Tapos pira natin ang pinambabayad. Kaya nakakapanginig laman talaga itong mga hayop ito. Magbabayad kasi sa mga ganyang babaeng burikat ito. Kagaya ng Vilma Burikat na yan. Putang ina. Tapos sasabihin niya na, huwag niyong tinitira yan kasi yung mga tinitira sa kanya, yun ang nasa baba. Kaya sinyo siya tinitira dahil nandoon sila sa itaas. Nasa itaas ng kaburikatan. Hoy, huwag kang magmalinis. Vilma Burikat. Huwag kang magmalinis. Dahil yung mga tumira sa iyo, tingnan mo nga, yung isang tumira sa iyo. Hoy, Vilma Burikat. Matatandaan niyo po ba yung nandyan sa yung manuluto na programa ni Bitoy? Yung ano yun? Si Manaluto. Ha? Yung sindikato dyan, yung si Tome. Tome ha? Yun, sindikato. O tingnan mo ngayon, ano ba itsura niyan? Di ba mukhang kuhol na, mukhang tubol pa. Kaya walang pinipili yung burikat na yan eh. Basta nakaamoy ng buto yan eh. Pabira na yan eh. Tingnan mo kay Edo Manzano, nakulangan siya kasi yung kay Manzano, mas malaki pa yata yung kalingkingan eh. Kaya hindi na kontento. Kaya ang dami naging lalaki niyan. Kaya wag kang magpakamataas. Lahat ng mga matataas may katapat. Lahat ng mga gago may katapat. Lahat ng mga batarantado may katapat. Lahat ng nagmamataas-mataasan, paano ngayon? Papatusin kita ngayon. Anong pagmamalaki mo? Ilatag mo nga yung kayamanan mo lahat, dudublihin ko. Sige? Kung hindi ko kayang dublihin o hindi ko kayang triplihin yung kayamanan mo, burikat ka, samsamin mo lahat yung itinayo kong triple. Pag hindi ko kaya. Dahil iniisip mo, mataas na kayo, di ba? Hindi na kayo, untouchable na kayo. Lahat kayo rito, ilatag nyo lahat yung mga kayamanan ninyo. Dudublihin ko kung kinakailangan triplihin ko. Pag hindi ko kayang triniplihan, talo ako. Ayayabang ninyo. Sobrang kayayabang ninyo mapagmata pa kayo sa tao. Hoy, huwag ako. Huwag ako. Dahil sa lahat ng klaseng laban, pinapatos ko. Lahat ng mga kung ano pang challenges, pinapatos ko yan.
naghahamon nga ako, di ba? Di patusin ninyo yung mga challenges ko, yung mga hamon ko, na magkaalaman tayo. Kaya yabang ninyo. Anyway, ang hinahamon ko rito yung mga mayayabang, kagaya itong Bilba Burikat na ito. Oh. Pati yung kaparte ng asawa mong punong-puno ng laway ang bunganga, yung rectum na yan, isali mo na sa pustahan natin. Ilatag natin yan. Gawin natin legal. Ilatag mo nga lahat kung magkano ang kayamanan mo. Pag hindi ko na doble ang kayamanan mo hanggang matriple, sige, talo ako, samsamin mo lahat yung itinira ko. Kaya yabang nyo, mga hayop kayo, puro lang naman pinagnakawan. Galing yung mga kayamanan ninyo. Lahat kayong mga politiko, wala kayo ni centavos. Saka na lang kayo yumama, nagyabang-yabangan na kayo, mga buwaka ng ina ninyo, nung naging politiko na kayo. Kagaya nitong na si Estela Kimbo. Yan yung hikain na hindi na rin matagpuan ngayon, patay na yata. Nung naging congresswoman yan, Hermes, at saka yung mga relo niya, Rolex na. Ganyan kayo. Kasi palibasa nga kayo, puro kayo mga galing sa simenteryo, galing kayo sa hukay. Tumubo kayo rito, nagnakaw kayo ng mga buwak ng ninyo, kaya ang yayabang nyo na. Pero sige, lahat ng kayabangan ninyo, papatusin ko. Kaya sabi ko, nandito na yung makakatapat ninyo sa lahat ng mga pustahan natin gagawin. Tanggapin nyo lang hamon ko. Sige, latagan tayo. Buisit kayo. Ang kapal ng pagmamukhaan mo, sabihin mo na ang tumitira sa inyo yung mabababang tao at kayo tinitira ng mababang tao kasi matataas kayo. Huy! Kailan pa naging mataas ang Burikat? Kailan pa naging mataas ang hostes? Tingnan mo itong kuwan ito. Nakapuro kayayabang, lalo itong tulpo na ito kayayabang. Kahit sinong tulpo, bagay, wala namang atraso sa akin si Bintulpo eh. Si Bintulpo, walang atraso sa akin yan. Lahat naman sila walang atraso, pero yung mga kayabangan ni Ramon Tulpo, na si Claudine lang pala ang katapat niya, black eye na siya. Itong Rapi Tulpo, sigurado ako, yung mga pinagbabayad na dyan sa mga burikat na mga panayan, ang duduming mga bilat na yan, na tinitira ni Rapi na ito, na puro mga pusali na mga bilat na yan. At saka yung ito ring Erwin Tulpo na ito. Kayong tatlo Tulpo. Baka naman gusto ninyong magpapawis tayo sa Lunita. Tatlo kayo. Basta meron tayong pustahan. Pero sisiguraduhin ko hindi ako makakaramdam ng kahit na init ng katawan, yung pawis-pawisan. Kasi 10 segundo lang. Pag hindi ko nilagot ang mga putang inang mga buhay ninyo, hininga ninyo, talo ako sa pustahan. Ipustan nyo na lahat ng mga kayamanan ninyo. Dodoblihin ko. Tangina nyo, kayo ang piste ng lipunan, sa totoo lang. Kayo. Walang iba, kayo ang piste ng lipunan. Kasama na itong amo ninyong bangag na ito. Lahat kayo nandito sa utak ko. Kapag wala na kayo, mga bodyguard na daan-daan, pag nalapitan ko na kayo, durog-durog ang ulo nyo sa akin. Maniwala kayo sa akin.
Nakakabuisit lang. Dahil ito, habang nakikita ko yung napakarami nating mga kababayan ang hirap na hirap sa buhay. Samantalang kayo, nagpapasasa kayo sa kaban ng bayan, sa pagnanakaw ninyo sa kaban ng bayan. Ito, halos lahat na ng Pilipino, wala nang masaing. Mga buwa ka ng ina ninyo. Tandaan ninyong pagmumukhang ito. Magkikita rin tayo. Anyway, sa lahat po ng aking mga subscriber, pasensya na po kayo. Isa lang po ang pwede kong sabihin sa inyo. Mahal na mahal ko po kayong lahat.